Ikaw na Okay. mag-open. Sige po. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan sa social media. Ito po muli si Brother Dodds Arsigado sa United in Christ Fellowship. Kapiling natin ngayon si Brother Ross Casona mula sa Davao, mula sa Davao City. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, gaya ng dati, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na kami ay inyong samahan sa aming ginagawang pag-uusap. At bago yan mga kaibigan ay atin po munang pababatiin ang ating kaibigan, kasama at kapatid. At nandito ngayon kapiling natin si Okay, babati na lang ako. Magandang araw sa lahat ng mga makakapanood dito at sa makakapanood pa sa darating. Kami po ay mula sa United in Christ Fellowship. No? Kami ni Brad Dodds, pinasimulan namin ang samahang ito. Bago lang. Sana ay manood kayo at pakinggan ninyo ang side naman namin ng aming mga naunawa upang maibahagi naman namin sa inyo. Hindi lang sa iba, kundi sa lahat. At sa darating, baka gagawa din kami ni Brad Dodds na may subtitle na English. So sa ngayon, sa Tagalog muna tayo habang inaayos pa namin yung subtitle. Si Sir James at sa mga iba pa na nag-iisip na makiisa sa atin, inanyayahan po namin kayo. Sana po ay makijoin na po kayo dito at para magkasama-sama tayo, maki-fellowship at magpangaralan sa isa't isa at magpatibayan sa bawat isa upang magtumibay tayo sa pag-iibigan at sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, Brother Dodds, balik sa'yo. Binabati din natin, Brother Ross, yung ating mga kapatid dyan sa General Santos City sa pangunguna ni Brother Vince Montecalvo, ni Brother Russell Van, na kasalukuyan sila po ay mayroong fellowship na binubuo na pangalan ng kanilang fellowship ay General Christian Fellowship, kung hindi ako nagkakamali, no? So kagabi kung hinihikayat si Brother Bench na kung pwede na pag-isahin na lang natin ang ating fellowship sa pangalan kasi hindi naman ito kontrolado ng isang tao, Brother Ross. Kumbaga doon sa General Santos City mayroong United in Christ Fellowship na kung saan sila ang namamahala doon, sila ang gagawa ng mga paksa ayon sa kanilang pagkaunawa, ayon sa level ng kanilang pananampalataya. At ganun din sa Davao, Brother Ross, no? At ganun din sa Baler. UIC, United in Christ Fellowship Baler, Aurora. At ganun din sa Dait, Camarines Norte, no? Hinihikayat natin sila na sila ay makiisa sa ating fellowship dahil itong fellowship na ito hindi kagaya ng ating mga pinanggalingan na kontrolado ng iisang pamilya, kontrolado ng iisang tao. Kumbaga nagkaroon na ng dynasty ang relihiyon dahil ito na nga yung parang family business nila, yung relihiyon na ito. Bagaman tayo ay mayroong kanya-kanyang pangangasiwa, paggawa ng mga paksa sa iba't ibang dako, ay nananatili tayong united in Christ. At doon sa mga ginagawa nilang paksa, Brother Ross, ay doon natin makikita yung mga, kumbaga, doon natin mapaplantsa yung mga pagkakaiba-iba at mga bagay na dapat nating plantsahin para darating tayo sa pagkaalam ng katotohanan talaga, Brother Ross. Kumbaga itong ating fellowship ay sama-samang mag-aralan, makapagturo sila sa atin, makapagturo tayo sa kanila, at makikita natin yung buong katotohanan kung saan tayo doon mananayo sa katotohanan na yon. Kasi hindi na ang buo ang katotohanan kung hindi natin makita yung mali. Merong mali,
Pag makakita tayo ng mali, doon natin hahanapin yung katotohanan, no? Kaya kung ang General Santos City ay makiisa sa ating fellowship, ay maganda yan, magandang karagdagan yan sa ating puwersa na tapos gagawa sila ng paksa mula sa Jinsan, sa kanila silang gagawa, then i-share natin ng mayroon din tayong paksa dito sa Rizal, sa Davao, isa doon sa Baler. So maraming magsishare, Brother Ross, maraming pinanggalingan ng source ng kaalaman, hindi lang sa isang tao, Brother Ross, na para bagang kinukontrol niya yung utak ng mga tao na siya lang ang pinanggalingan ng kaalaman. Dito, kumbaga ito'y tinatawag na concerted effort ng bawat lugar na kung saan mayroon doong United in Christ Fellowship, no? So ano po ang masasabi mo, Brother Ross, sa ganong sistema? Yun po ba maganda, no? O hindi sa paningin niyo po? Wala akong problema doon, Brother Dudes, kasi yun naman talaga ang plan ko noon pa, no? Doon sa una kong ministeryo, yung Christian Brotherhood Foundation in Christ's name. Wala akong problema dyan. Brothers, naririnig ko ba ako? Hello, brother. Opo. Maliwanag. Kasi nakikita ko sa screen. Nakikita ko sa screen kasi delay yung screen mo. Nagsasalita ka pa, nagsasalita rin ako. Pero ganoon pa man, ano, doon sa binanggit mo, wala akong problema doon, wala akong tutol doon. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, yan din yung plano ko nung sinimulan ko yung una kong ministeryo, yung Christian Brotherhood Foundation in Christ's name, na sa bawat lugar ay kailangan mayroong elders na mamamahala sa bawat lugar. At sila yung may karapatang mamahala doon sa kanilang lugar. Hindi saklaw ng mga ngaral lang. Tama yun, Brad Dodds. Asa ngayon ako doon at wala akong tutol doon. So, kailangan muna natin, Brad Dodds, na pagtibayin kung bakit natin sinagawa yung United in Christ Fellowship. Bakit natin naisipan yung ganong klaseng name? At saan natin pinaghuhugot yung mga klaseng, yung kapangalan na ginamit natin ngayon, Brother Dodds? So, Brother Dodds, pwede ka bang maglatag ng mga ilang batayan natin para doon sa United in Christ Fellowship? Opo, Brother Ross, unang-una, gusto ko munang banggitin, Brother Ross, bakit tayo gumawa nito. Nagkaisa na bumuo ng fellowship kasi nakita natin sa mahabang panahon ng ating pagtuligsahan sa social media at pangangaral na rin, nakita natin na tayo'y watak-watak. Tayong mga tao na nadismaya sa mga denominasyon na nagsisilabasan sa Pilipinas. Kasi kaya tayo lumabas dahil hindi natin gusto ang sistema at hindi natin gusto ang mga aral. So nangyari ngayon, Brother Ross, ako, ikaw, Brother Jeffrey Punayo, mga freelance believers of Christ, parang nagkakanya-kanya tayo, nagkawatak-watak. At maganda naman yun, Brother Ross, na nagkanya-kanya tayong pagsusuri ng aral ng Biblia. At yun ay napakagandang tingnan na hindi tayo napapaakay sa mga maling pananampalataya na andito ngayon sa ating mundo, kundi tayo para hindi madaya ay nagkaroon tayo ng effort sa sarili natin na alamin talaga ang totoo. Kaya lang ang pinaka-purpose natin dito, Brother Ross, ay habang tayo ay nasa pag-aaral ng Biblia, hindi din natin dapat alisin ang katotohanan, Brother Ross, na isang katotohanan na nasa Biblia na mayroong fellowship na ginaganap ang mga mananampalataya, Brother Ross. Yan ay mababasa natin sa Hebreo 10:24 na ang sabi doon ay huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi kayo yung mag-aralan sa isa't isa at o sa 10:25 pala, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na
ang araw. So ito, Brother Ross, ay masasabi nating fellowship ito, yung pagkakatipon na kailangan, lalo na pagka nalalapit na yung araw, kasi doon sa nalalapit na araw ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, andun na yung nagdo-double time na yung si Satanas para manila siya ng mga tao ng Diyos para madala niya sa kanyang destinasyon. So ngayon, kung tayo ay watak-watak na mga nag-aaral ng sariling pag-aaral ng Biblia, dahil nga lumabas tayo doon sa mga kulungan ng mga tao na pinapagpapasasaan tayo, no? Dapat tayo ay mayroon tayong tinatawag na fellowship, kahit fellowship kay Kristo. Kasi pareha ang idiwa natin eh. Ayaw mo sa kanila dahil mali sila, dahil parang kinukontrol ang utak natin. Gusto nilang ipatanggap sa atin yung aral nila kahit mali na. Kinukulong tayo sa kanilang mga doktrina. Inaalisan tayo ng kalayaan na mag-explore ng kaalaman sa Biblia. Pareha tayo ng diwang ganun eh. Sila ganun din, yung mga freelance ganun din. So, kumbaga tayo nagkanya-kanya. So, bakit kaya hindi na lang tayo magtayo ng ganitong grupo na fellowship? Nagkakaisa na tayo kay Kristo sa fellowship, pakikisama kay Kristo, no? Habang tayo ay may kanya-kanyang pag-aaral ng Biblia, bakit hindi natin sige, habang tayo naghihintay kay Kristo, wag nating pabayaan na tayo magtinginan din sa isa't isa. Kasi, Brother Ross, sabi mo nga, paano kung ikaw lang mag-isa, halimbawa nagkasala ka na, natumba ka, walang umaagapay sa'yo. Kung nanghina ka, walang magpapalakas sa'yo, walang magpapaalaala sa'yo. Unang-una, tandaan natin, Brother Ross, ang isang tao, kahit nga apostol si San Pedro, ay naliglig ni Satanas yun. Apostol na yun, Brother Ross. Kaya nga sabi ni Kristo, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay ligligin niyang gaya ng trigo. No? Hiningi ka ang wika ni Satanas upang ikaw ay ligligin niya na gaya ng trigo. Kumbaga, alam mo si Satanas nang liliglig yan sa pananampalataya eh. Kaya nga ang payo ng ating Panginoong Jesucristo, datapot ipinamamahni ko sa iyo sa 22:31, datapot ikaw ay ipinamamahni ko sa iyo na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At kung makapagbalik ka na, makabangon ka na, Pedro, ay muli mong pagtibayin ang iyong mga kapatid. Diyan makikita mo, Brother Ross, na kailangan talaga mayroong magpapayo doon sa kapatid na naliglig ni Satanas, no? Kasi kung wala kang kapatid sa fellowship, sa pananampalataya, sulo-sulo mo lang, ay kung matibay ka, talagang makakatayo ka muli. Dahil ang Panginoon naman ay makapangyarihan upang magtayo sa Kanya. Yan ay mababasa natin sa Roma 14, no? Sabi dito, bakit ka humahatol sa iyong kapatid? Sabi dito, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-alinlangan. Sabi pa dito mga kaibigan, mayroong sinasabi dito, Brother Ross, na bakit ka humahatol sa iyong kapatid? Yung mahina ang wika sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. So meron talagang mahina sa pananampalataya, Brother Ross, na madaling matumba, no? Ang nag-alinlangan ang wika ay hinahatulan kung kumakain yung mahihina. So kailangan mo siyang palakasin. So kailangan yan, Brother Ross, kasama. May kasama ka sa paglilingkod mo kay Kristo. Yung ka-fellowship mo. Kasi hindi mo alam, ngayon malakas ka, bukas medyo manghina ka dahil sa mga problema. Napakaganda na mayroong kapatid na magpayo sa iyo na huwag kang bibitaw, Brad, pagsubok lang yan. At kailangan
nating tanggapin yan dahil yung mga pagsubok na yan, yan ay pag-refine sa atin. Pag-refine sa atin yan, pagdalisay sa atin yan mga pagsubok na yan. Hindi yan ibinigay ng Diyos sa iyo para ikaw ay matumba, para ikaw ay mag-backslide. Kundi ibinigay ng Diyos yan sa atin, ang mga pagsubok na yan, kundi para tayo ay i-refine, dalisayin, at paputiin sa harap niya. Yan ang binabanggit naman Brother Ross sa Daniel, na sila ang wikang mga pantas sa bayan ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak upang sila ang wika ay dalisayin at papuputiin. Ang sabi dito sa Daniel 11:33, at silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liyab, ng pagkabihag at ng saming araw. Pagka nga sila'y mga bubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong. At ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at papuputiin hanggang sa panahon ng kawakasan sapagkat ukol sa panahong pangtakda. So Brother Ross, ito'y maliwanag na maging ang kamatayan, pagkabuwal natin, samsam, mabihag tayo, anumang kagapitan na maranasan natin, yan ay pagdalisay ng Diyos sa ating mga tao, lalo na andito na sa panahon ng kawakasan. Kaya kung yan dumating sa iyo at wala kang fellowship sa kay Kristo, sino ang magpapatibay sa iyo, magpapalakas sa iyo, magpapayo sa iyo? Oh? Kasi ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, kung ang sino man ay naliliko sa katotohanan, silang mga nasa espiritu. Ang sabi sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong wariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Napakahalaga nito, Brother Ross, itong talata na ito. Halimbawa, dumating yung pagsubok sa iyo bilang paglinis ng Diyos sa atin. Tapos nanghina ka ngayon, nanghina ka. So, kailangan mo ang iyong kapatid, ka-fellowship sa kay Kristo, yung ka-united mo kay Kristo, para ikaw ay mapalalahanan, at kung ikaw man ay nasumpungan sa pagsuway, kayo ang wikang mga nasa espiritu ay inyong pananambalikin ang gayon sa espiritu. So mahalaga, Brother Ross, ang papel ng isang kasama sa kay Kristo, kapatid kay Kristo. Kasi siya yung kakasangkapanin ng Diyos na magbalik loob sa iyo, para magbalik loob ka sa Diyos. At iwan yung mga pagsuway na siyang nagiging dahilan ng ikapanghihina mo sa harap ng Diyos, Brother Ross. So kaya andito tayo ngayon, Brother Ross, sa United in Christ Fellowship. Kumbaga nagkakaisang mga nagkakaisa kay Kristo, o mga nagkakasama-samang nakikipagkaisa kay Kristo, o nagkakaisa kay Kristo. Lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay welcome sa atin na makipagkaisa sa ating fellowship. Ito po hindi kontrolado ng isang tao. Ito po fellowship lamang upang ating mapapaalalahanan ang isa't isa, upang tayo ay mga udyok sa pag-iibigan. Kasi doon sa ating pagkakatipon, Brother Ross, ating fellowship, doon natin makikita yung ating kapwa. Tayo ay mga tinginan upang tayo ay mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Pag nakita mo ang iyong kapatid may problema, financial, problema sa kalooban, problema sa anumang status niya sa buhay, doon mo makikita sa
pagtitinginan eh, Brother Ross eh. At pagka nakita mo yung isang kapatid na ganito may problema, yun ang pagkakataon mo para ikaw ay makagawa ng mabuti kung mayroon kang igawa ng mabuti. At kung yung pagkakataon na yon na makagawa ka ng mabuti, pero hindi mo naman ginawa yung mabuti na yon, mayroon ka namang nasa kapangyarihan mo namang gawin yung kabutihan na yon ay hindi mo ginawa, ayun eh, kakasala yon. So, doon sa pagtitingin ng Brother Ross, makikita mo yung kapatid mo. At pag nakita mo siya, doon mo makikita o mag-uudyok ngayon tayo sa pag-iibigan sa isa't isa. At pagka tayo may pag-ibig sa isa't isa, Brother Ross, pagka tayo may pag-ibig sa isa't isa, yan ang palatandaan na tayo yung mga kay Kristo. Tayo yung mga kay Kristo, yaong mga may pag-ibig sa isa't isa. Ang sabi sa 3:34 ng Juan, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinigay ko. Kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Yan ang napakagandang utos. Yung pag-iibigan sa isa't isa, mauudyok yan sa atin pagka tayo'y nangagtinginan sa isa't isa, dun sa fellowship, nagkukumustahan, nagkakatipon tayo. Kasi hindi tayo mauudyok sa pag-iibigan sa isa't isa kung hindi natin na kakasalamuha yung ating kapatid kay Kristo. Ano bang balita kay Brother Jeffrey? Ano bang balita na kay Brother Vince doon sa Jinsan? Ano bang balita doon sa Baler? Ano bang balita doon sa Diet, sa Davao, dito sa Rizal? So kung walang fellowship, Brother Ross, hindi natin sila parang wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Bagaman pareho tayong kay Kristo, pero dahil walang ang fellowship, walang open na communication, spiritual na communication, Brother Ross, spiritual na tali sa atin bawat isa, hindi tayo makapag-udyok ngayon ng pag-iibigan sa isa't isa. Alam natin, si Brother Ross, andyan sa Davao, nakikipag-live, nakikipag-diskusyon, kay Kristo yan, ikaw rin kay Kristo. Pero, wala kayong komunikasyon. Anong balita, Brother Ross? Kumusta ka na? O baka, hindi mo mapayuhan na, Brother Ross, umiwas ka sa mga bagay na masama, ha? Hindi mo mapayuhan kasi hindi mo mau-open sa'yo yung tao. Ito, sabihin ni Brother Ross, sino ba ito si Dul? Sasabihan ako ng ganyan. Pero kung meron kayong fellowship as kapatid kay Kristo, pwede mo akong sawayin, pwede rin kitang sawayin dahil magkapatid tayo. Yan ang nagagawa sa pagka-may fellowship, Brother Ross. No offense, kasi ang pagsaway ay para din sa ikabubuti mo at para sa ikabubuti ko. At yan ay pag-ibig. Tanda ng pag-ibig. At yung mga may pag-ibig, Brother Ross, yun ang mga may palatandaan, yun ang palatandaan na tayo nga ay mga lingkod ng Diyos o lingkod ni Kristo. Ang sabi niya sa 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Brother Ross, itong talata na ito, Brother Ross, isa sa palatandaan na makikita natin dapat sa mga relihiyon ngayon na pruweba na sila sa Diyos kung mayroon silang pag-ibig sa isa't isa. Ngayon, paano nila maipapakita may pag-ibig sila sa isa't isa ngayong may pandemic? Wala man lang relief operation para sa kanilang mga kapatid. Alam ng taghirap, alam ng hindi man lang kinukumusta yung mga nasa liblib na lugar. O kumusta na kayo dyan mga kapatid? Andyan na yung communication, Facebook, Messenger. May makakain ba kayo dyan? Hindi ba yan ang diwa, Brother Ross, ng iglesia nung una? Nung nagkaroon ng kapighatian sa iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem,
ang iglesia ng Macedonia at ang iglesia ng Akaya ay nagkaroon sila ng effort ng isang ambagang laan para sa iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem, para sa mga mahihirap na nasa Judea. So, diyan makikita mo talaga na sila ay sa Diyos. Bakit? Meron silang pag-ibig sa isa't isa. Sa ganito, ang sabi ni Kristo, makikita ang wika ng lahat ng mga tao na kayo'y mga Kristiyano, na kayo'y totoong aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So paano natin magkaroon tayo mga udyok sa pag-iibigan? Doon sa fellowship. Doon sa pagkakatipon kay Kristo. Brad Dodds, Udyok tayo sa pag-iibigan. Sa messenger ko, Brad Dodds. Ano po, bro? Pakisend ka ng link sa messenger ko. Hindi ko mahanap yung link. Sige, bro. Hindi ko rin makita yung ano nito, bro eh. Okay lang. Pagka makita mo na lang, may gagawin kasi ako. Tuloy lang, Brother Dodds, meron nga pala akong gustong, kasi merong nagtanong sa akin, gusto kong ikaw ang sumagot. Actually, nasagot ko na siya, pero gusto kong ulitin mo yung sagot para malaman nila na hindi tayo nagkakaiba ng isasagot mo. Ang tanong niya dito, saan ba daw mababasa yung United in Christ Fellowship? United in Christ. Kung ito ba ay nakasulat daw sa Biblia? Ay opo, nakasulat po yan sa Biblia, yung salitang United. Yung in Christ naman, nakasulat din yan sa Biblia. So isa-isahin natin yan, brother. At yung fellowship naman, nakasulat din yan sa Biblia. Pero kung ang hinahanap niya na isang buong talata na United in Christ Fellowship, ay walang ganon. Kasi yung mga salita na yan ay binuo natin yan ayon sa diwa, hindi naman sa litra. Pagaman yung mga litra na yan ay nababasa din natin at binuo natin yan, yung mga litra na yan na nababasa natin sa iba't ibang talata, ay binuo natin yan ayon sa diwa. Lahat naman ng Kristiyano ay united in Christ. Kaya nga, tayo'y nagkakatipon sa pangalan ni Kristo in Christ. Yan, diwa na yan eh. No? So, ang united, ang salitang united ay mababasa natin yan dito sa English, no? Hanapin ko lang yung talata sa New Living Translation, mababasa natin yung united. So, tingnan natin dito yung aking app, no? Sa New Living Translation. Maraming united na mababasa sa Biblia na kung saan ay ito sa 1:14 lamang ng gawa. They all meet together and were constantly united in prayer. No? Sa prayer, united sila, yung mga alagad, no? Along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and the brother of Jesus. So dito pa mga kaibigan, meron pa tayong mababasa dito sa Gawa 4:32. All the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owned was not their own, so they shared everything they had. Napakarami po mga kaibigan. Ang mga mananampalataya ay nagkakaisa ng puso at ng kaluluwa at ng kaisipan, at iniisip nila na yung kanilang mga pag-aari ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kalahatan. So dito pa, meron pa tayong kaibigan sa 1 Korinto 1:10. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ. Sanday lang mga kapatid, medyo nagluko yung ating app. Ito ang sabi. May add kasi itong app natin eh. Brother, mahirap pala pag may add. Brother, may basahin na ako. Living Translation din.
Ephesians chapter 2 verse 6. Nabasa mo na ba Sige ito? po, bro. Nung nakaraan, bro, nakaraan. Pero mas maganda, basahin natin uli. 2 verse 6. Ito, Ephesians bro. chapter 2 verse 6. Pakisuyo ba doon? Oh. For he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realms, because we are united with Christ Jesus. Yan, napakaganda niyan, Brother Ross, no? We are united with Christ Jesus. Nagkakaisa tayo na mayroon tayong Kristo. So, mayroon din namang diwa sa Biblia na united in Christ, no? So, tingnan natin yung in Christ. Baka sabihin nila, with Christ naman yan. Pareha lang naman yan, in Christ and with Christ. So, in Christ, ibig sabihin, nagkakaisa tayo kay Kristo. With Christ naman, ang ibig sabihin ay nagkakaisa tayong may Kristo. So, tingnan natin sa Roma 69, no? Great Urbanus, our co-worker in Christ, and my dear friend Stachus, no? So meron talagang mababasang co-worker in Christ. Halimbawa, ikaw, Brother Ross. Brother, pakisingit mo na lang yung Living Translation pa rin doon sa 1 John chapter 5 verse 20. 1 John 5:20, no? So, tingnan natin, no? Yeah. Yan, magandang tilata din to, Brother Ross, para batayan natin sa ating paniniwala na talagang ang mga Kristiyano ay dapat ay united sa medyo may problema itong aking sandali lang, Brother Ross. Tingnan ko nga sa aking libro. Meron akong libro dito na New Living Translation. Kailan yung libro na lang, Brad Dodds. Yung libro na lang gamitin mo. Nagpa-pop up kasi yung ad, yung advertisement sa aking Okay, yung hard copy. Yung hard copy na lang, Brad Dodds. Hard copy. Dito na lang tayo sa hard copy, no? Tingnan natin dito sa unang Juan 5:20. And we know that the Son of Man has come, and he has given us understanding, so that we can know the true God. And now we live in fellowship with the true God, because we live in fellowship with his Son, Jesus Christ. He is the only true God, and he is eternal life. So dito, Brother Ross. So, Brad Dodds, napakalinaw ng verse na pagkaka-translate sa New Living. And now we live in fellowship with God, with the true God, because we live in fellowship with his Son, Jesus Christ. So, yung fellowship na hinahanap nila, napakalinaw na mababasa dito. At napakalinaw din na mababasa sa Ephesians 2:6 ang we are united with Christ Jesus, na pinatutuhanan din naman sa 1 John 5:20, we live in fellowship with his Son. So tuloy tayo, Brad Dodds, dito sa 1 John 3, chapter 3 verse 24. Pakibasa sa hard copy, Brad Dodds. 3:24, ang sabi dito, those who obey God's commandment remain in fellowship with him. Kita nyo? And he with them, and we know he lives in us, because the Spirit he gave us lives in us. So, napakalinaw. Ayan, Brother Ross. Brother, ang linaw-linaw ng pagkakasabi. Yaong mga sumusunod o gumaganap ng mga commandments ay nananatili sa pakikiisa o pakikisama o fellowship with him. Who's that him? Of course,
yung Son of God, which is Jesus Christ, our Savior. So we need to remain in fellowship with Christ. That's the full main subject ng pananampalataya ng isang Kristiyano, to remain in fellowship with the Son of God, which is Jesus Christ, our Lord and our Savior. Okay, brother, tuloy ba doon? Opo, brothers, napakalinaw po ng ating binabasa na yun palang may o sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, ay remain in fellowship with Him. Para pala tayo magkaroon ng palaging fellowship, mayroon tayong pakikipag-fellowship palagi sa anak, kay Kristo, ang ay dapat, brothers, ay manatili tayong sumusunod sa kautusan ng Diyos ayon sa unang Juan 3 at 24, brothers. So siguro yung mga talata na yan, brothers, sapat na yan para masagot natin sila at mawala yung kanilang duda alinsunod dun sa ating pangalan. Maganda naman yung tanong nila, brothers, kasi unang-una, doon mismo sa pangalan nila tatanungin kung ang ating pangalan ba ay biblical. So biblical naman po yan na tayo ay meron tayong pakikipag-fellowship kay Kristo. At tayo, bagaman ikaw ay nasa Davao, ako andito sa Rizal, yung isa nasa Baler, yung isa nasa Daet, ay nagkakaisa tayo kay Kristo, na nakikipag-fellowship kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan ay mababasa din natin, brothers, sa unang Juan 1:1, 1:3 hanggang 7. No? Yung aming nakita. Sige po. Huling verse ko to bago yung last verse mo, ano? Sa Ephesians chapter 1 verse 3, ako na magbabasa, brother. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realm because we are united with Christ. Okay. So kapag ka united with Christ ka pala, you will receive a spiritual blessings in the heavenly realm because we are united with Christ. So napaka-importante pala na mag-unite tayo kay Kristo. Kaya nga ang ginamit natin ay in, pwede rin namang with, wala naman akong problema dyan. So ang pagkasunduan natin ay in Christ. We are tayong tayong lahat na nagkakaisa ay nakikisama o nakiki-fellowship kay Kristo. O nakikiisa. So kapag we are united with Christ, ayon sa Ephesians chapter 1 verse 3, we will receive a blessing with every spiritual blessings in heavenly realm. So yun, tatanggapin natin yung mga blessings na yan kung tayo ay nakikiisa sa pangalan ni Kristo. Sige, Brad Dodds, sa'yo na. Brothers, ang individual kasi, brothers, meron tayong with Christ Meron tayong Kristo Ikaw may Kristo, ako may Kristo. Ang kailangan lang natin, magkaroon lang tayo ng united in Christ. Kasi meron kang Kristo, meron din akong Kristo. So in Christ, nag-united tayo. Yes. Kaya nabuo itong ating fellowship. United in Christ. Kumbaga, nagkakatipon tayo kay Kristo. Hindi tayo nagkakatipon dahil sa business, kundi tayo'y nagkakaisa kay Kristo. Dahil ikaw ay may Christ, ako rin ay may with Christ. Kaya tayo ay united in Christ. So, ganoon na yun, Brother Ross, no? So, wala nang ibang tanong, Brother Ross, sa ating mga kaibigan. Tingnan mo, di ko kasi makita yung mga message sa Facebook Live Hindi ko pa
yung tanong na yan, Brad, doon yan sa nakaraan nating unang video natin na ginawa. Doon yan yung tanong na yan. Hindi natin nasagot yan kasi nga nalibang tayo sa pag-uusap noon. Nakaligtaan natin na hindi naman natin kasi ina-expect na merong magtatanong kagad eh. Saka hindi natin natingnan yung comment section kaya hindi natin napansin. Huli na lang mapansin ko, tapos na yung video natin. Kaya ngayon, gusto kong sagutin yung tanong na yun. Kasi mahalaga yung tanong na yun, maganda yung tanong na yun. Nais kong maalaman din nila kung ano yung isasagot natin live. Hindi lang doon sa private message, kundi may live natin yung sagot natin na ginawa naman natin ngayon. So sa susunod na mga tanong, titingnan natin ko yung mga magagandang tanong lang. Pero yung mga tanong na medyo pang-uukray lang o pang-bubuli ay iwasan na lang nating sagutin yan, Brandon. Sige, back to you, Brandon. Oo, tama yan, Brother Ross, kasi yung mga nambubuli ay kahit pang anong tamang kasagutan ng ating ibibigay dyan ay yuyurakan na lamang nila ang ating mga kasagutan. No? Pero yung mga tao talagang naghahanap, sumusubok, maganda rin yun, Brother Ross, yung nanunubok. Okay ako dyan, yung nanunubok. Kaya ako hindi ako ilag doon sa nasumagot sa mga nanunubok kasi yun ang paraan nila para masubok ang ating paniniwala kung ito ba'y nasa katotohanan o wala. Wini-welcome natin yan. So, open naman yung ating messenger, kaya lang hindi ko alam kung papasok yung isa o dalawa, baka hindi kakayanin ng ating internet signal. No? Pwede silang pumasok siguro. Pero limitado na siguro ang pwede makapasok kasi yung ating messenger nga, ang ating signal nga ay hindi maganda. So, tuloy tayo, brother, sa ating talakayan. Itong ating ginagawa ay bilang pagsisimento sa ating binubuo na fellowship na kailangan natin na bumuo para hindi tayo parang nangangalat. Kasi ako dati, Brother Ross, marami nagyaya na sa akin, 2018 pa, marami na nagyaya sa akin. Kaya lang, hindi ko talaga pinagbibigyan kasi mauuwi lang din sa ganito, hiwalayan, ganyan-ganyan. Tapos, mayroon naman nagsabi sa akin na, okay lang Brad, basta ang importante magkasama tayo, magkaisa tayo. Kung hindi man tayo magkaisa ng buong buo, huwag tayong maghiwalay sa hindi natin pinagkakaisahan. Magsama pa rin tayo, alang-alang sa pananampalataya natin kay Kristo. Sabi ko, maganda naman ang kanyang hangarin, kaya lang medyo mailap talaga ako, no? 2018 yun. Pero nung ikaw ang nagyaya, actually matagal mo na akong niyaya din brothers, no? Na nadidiwaan ko na ikaw gusto mong magkaroon ng ganito ring sit-up. Doon pa, nung una tayong nag-meet, 2018 na tayo sa social media, sabi ko, mailap talaga ako. Pero nung nagyaya ka nitong mga nakarang araw, tapos yung isa naman waiting din sa decision ko, waiting din siya Sabi niya, Brother Dodge, kailan ba tayo pwedeng bumuo ng kahit fellowship man lang para tayo magkaroon tayo ng fellowship. Sabi ko, bakit ko naman, naisip ko rin sabi ko, bakit ko tatanggihan itong gustong makipag sa akin, gusto akong makasama sa kanilang fellowship. Sabi ko, sige, subukan natin. Nagkataon din nagyaya ka, dalawa na kayo, sige, subukan natin. Sana ma-establish talaga natin ito yung ating commitment dito sa ating grupo na ating bubuuhin na fellowship lang. Ibig sabihin walang kumukontrol sa atin na doctrinal belief na pagka ikaw ay sumuway doon or ayaw mong tanggapin yun para bagang ikaw ay ibibigay na kay Satanas, na para bagang ikaw ay hahatulan na at ikaw ay namumusong sa Espiritu Santo. Hindi po magandang yan, pamamaraan yan. Liban na lang siguro doon sa kasalanang ikamamatay na Brother Ross na hindi naman natin kukonsintihin yun. Pangangalon niya, pagpatay, yung mga karumal-dumal na ginagawa, pagsamba sa Diyos-Diyusan na hindi na naayon sa kagustuhan ng Diyos, siyempre alisin natin sa ating samahan din yun kasi lalabas kasi tinutulorit natin yung mga ganyang bagay kung hindi natin
i-kick out yan sa ating pagsasama-sama. Pero bago naman natin gawin yan, ay talagang masusing investigasyon. Kasi hindi naman basta-basta. Pero hindi natin hahatulan, Brother Ross, na okay, sa impyerno ka na, kay Satanas ka na, tiniwala ka na namin dito. Hindi, no. Wala tayong ganun. Pwede pa rin siyang magsisi. Ay, hindi natin siya hatulan. Hindi tayo judge para siya sabihin ay may impyerno. No? Parang company lang, Brother Ross, no? Pagka ikaw ay sumuway sa rules and regulation of the company at very grave na yung yung offense mo, ang company ay meron na siyang karapatan talaga na i-terminate ka na. Kumbaga hindi na kaya talaga, no? Ganun 'yun, Brother Ross. Kasi kung nagpi-fellowship tayo tapos puro kalunyahan dito, kalunyahan doon sa lahat ng miyembro, naku po. Hindi na po ito samahang nagsasadyos, kundi samahan ng konsentidor sa mga kasamaan. No? So, ang sa atin dito, tayo nag-fellowship sa kabutihan. Para tayo magkaroon ng fellowship kay Kristo, dapat yung utos ang magsisilbing tulay natin. Kailangan remain ang ating fellowship kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan na apostol. Hello, Brother Dudes. Medyo Sige po, bro. ka sa akin. Sige, bro. Tuloy, bro, tuloy. Since na wala pang nagtatanong, bro, Brad Dudes, ako magtatanong sa'yo para a clarification lang para maging malinaw sa mga makakapanood dito sa darating, Brother Dudes. Okay lang ba? Sige, bro, sige, bro. Dito sa atin sa United in Christ Fellowship, kapag ba nasa labas ng ating samahan, yung mga hindi natin kasamahan, atin na bang i-disregards yung kanilang kaligtasan? Hindi po, Brother Ross, kasi unang-una, ang kaligtasan ay wala lamang sa ating samahan. Ang kaligtasan ay andoon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung wala sila hindi natin sila kasama, pero sumusunod naman sila sa kalooban ng Diyos, ay siyempre maliligtas sila. Ang ikaliligtas hindi yung ating samahan, kundi yung Ebanghelyo. Yan ay mababasa natin sa Roma 1:16. Ang sabi dito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Brother Ross, ang Ebanghelyo pala, yun ang kapangyarihan. Medyo nawawala ka, Brother Dudes. O ako ba nawala? Medyo humina po, Brother Ross, ang ating signal, no? So, ang Ebanghelyo, Brother Ross, yun yung kaligtasan ng bawat tao. Hindi yung ating samahan. Hindi yung ating samahan, Brother Ross. Hindi tayo kagaya ng ibang ibang denominasyon na pagka wala sa kanila ay walang kaligtasan. Hindi natin hindi tayo kagaya ng aral ng ibang denominasyon na kailangan mong pumasok sa iglesia nila o sa samahan nila para ka maligtas. No. Ang kaligtasan ay ang Ebanghelyo. Meron kasing isang bagong nag-comment sa akin. Ang sabi niya, kung wala daw tayong buhay na apostol sa ating panahon, ay wala daw tayo sa eksakto o tamang iglesia at wala tayong kaligtasan dahil walang magbabautismo sa atin na apostol. Dahil ang katuwiran nila, kailangan kang mabautismuhan
sa isang grupo na mayroong apostol na buhay na namumuno. Tama ba ito, Brad Dodds? Yan po ay napakalaking kamalian, Brother Ross, na aral na yan. Bautismo. Ang una si Apolos nagbautismo, hindi mali pa nga yung kanyang bautismo, hindi sa pangalan ni Kristo pero nagbautismo eh. Yung kanyang binautismuhan, ang tawag sa ng Biblia, mga kapatid eh, mga alagad eh. Yan ay mababasa natin sa Gawa 18. At may mga nagbautismo naman na hindi naman mga apostol. 'Di ba? Kaya nga sabi ni San Pablo, hindi ako kasi sinugo para magbautismo. So sino yung nagbautismo? Hindi siyempre yung mga kasama ni Pablo. 'Di ba, Brother Ross? Yes. Hindi. So ngayon, kung hinahanapan tayo ng sinasabi niyang walang buhay na apostol, mali tayo dahil walang buhay na apostol. Ay mali yung sinasabi niya. Dahil hanggang ngayon ang mga apostol buhay. Buhay na nakakapangaral. Ang laman patay. Pero yung kanilang diwa, buhay yun, Brother Ross. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino ba kausap niya? Mga apostol. Sa tingin ba natin, ang literal na laman ng mga apostol ay makakaabot hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Hindi. Pero bakit sinabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi sa mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Ang katapusan ng sanlibutan, hindi naman na sa panahon natin, hindi pa tapusan ng sanlibutan, wala na yung mga apostol eh. So mayroong spiritual na kahulugan yan, Brother Ross, na hanggang sa panahon natin, bagaman patay na ang laman ng mga apostol, pero spiritual sense, nakakapangaral pa rin sila. Buhay ang kanilang pangangaral. Paano paraan, Brother Ross? Sa pamamagitan ng kanilang sulat, nakakapangaral sila eh. Sino ba ang nangangaral sa atin? Di ba ang mga apostol? Kanino bang aral ang binabasa natin? Sa mga apostol. At meron tayong talata dyan na mababasa, Brother Ross, sa Gawa 13:27, na maging ang mga propeta, pagka binabasa mo yon, naririnig mo na yung kanilang tinig. Yes. Brother Doc, pwede makasingit. Masingit lang ako. Kasi ang katuwiran nila, kailangan daw magpabautismo tayo doon sa group, sa iglesia na mayroong buhay na apostol. Mayroon, ang tanong dito, Brad Dodds, mayroon ba tayong mababasa na kailangan magpabautismo tayo doon sa iglesia na mayroong buhay na apostol para maligtas? Wala tayong mabasa sa Bible, Brother Ross, na kailangan na magpabautismo tayo doon sa mga buhay na apostol, no? Paano pala yung mga taong na anib sumampalataya kay Kristo tapos wala na yung mga apostol, lalabas hindi mabautismohan yon. Yun na nga. No? So ang bautismo kasi, Brother Ross, ay ginagawa yan ng isang sumasampalataya doon sa isang nagsisisi at sumasampalataya. So, ang pagbabautismo ay katwiran yan na dapat nating ganapin, hindi dahil sa ikaw ay may karapatang gawin yun, kundi dahil yan ay isang katwiran na dapat mong gawin. Pakinggan niyo po ang sabi sa Mateo 3:16, ang sabi dito, ngunit pagsagot ni Jesus sa 3:14, datapat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ay naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon. Bakit? Sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. So kasali pala yung bautismo sa buong katwiran na ganapin. Gusto ni Juan, wag ikaw ang aking bautismuhan, Panginoon. Dapat ako ang bautismuhan mo.
Eh si Juan nagbabautismo doon sa mga taong may kasalanan, nagsisisi. Eh si Jesus wala namang kasalanan, Brother Jose. Eh wala naman siya dapat pagsisihan eh. Kaya sabi ni Juan, dapat akong bautismuhan mo, hindi ikaw. Kaya sabi ni Kristo, ay hindi ganyan. Dapat ganyan sa atin na ganapin natin ang buong katwiran, hindi yung kalahati lang ng katwiran. Kung ang bautismo ay kasama doon sa katwiran ng Diyos ang dapat natin ganapin yun. So ngayon, ang pagbautismo, sasabihin, sino ba ang magbautismo? Eh wala na yung mga apostol. Ang tanong, sa panahon ba ng mga apostol, ang mga apostol lang ba ang nagbabautismo? Hindi. Si Apolos nagbabautismo, hindi naman apostol nung una eh. Ayun ko lang, nung bandang huli, parang naging apostol na, sinama nata siya sa, wala rin akong mababasa, si Apolos, apostol eh. Brother Ross, ikaw may nabasa ka ba? Wala akong nabasa, Brad Dodds, no? Pero dudugtong ko lang, Brad Dodds. Naririnig ba ako, Brad Dodds? Sige po. Dudugtong ko lang, ano? Sasabihin ko na lang, ano, yung mga grupo ng tinatawag nilang Fourth Watch o yung mga Pentecostal na pinamumunuan ni Arsenio Ferriol na kinikilala nilang apostol daw sa huling panahon, sa ating panahon. Yun lang daw yung nag-iisang apostol ngayon sa ating panahon na siyang magbabautismo para sa ikaliligtas, ano? Wala po tayong mababasang ganun sa Biblia, Brad Dodds, na sa end times o sa huling araw na siyang ating panahon ngayon na kailangan ng apostol na buhay na gumagalaw ganun para doon tayo magpabautismo para maligtas, ano? So paano ba tayo maligtas kung Biblia ang ating pag-uusapan, no? So ganito lang naman ang sabi sa Roma chapter 10 verse 3. Sapagkat kung iyong ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Walang binabanggit nito na kailangan mong pumunta sa isang apostol na buhay sa ating panahon para lang magpabautismo upang maligtas. Kung hindi, ang sinasabi, manampalataya lang at sumampalataya sa puso. Ang pinaka-essence talaga ng pagsampalataya is doon sa puso ka manampalataya upang tayo ay maligtas. Hindi yung pupunta hahagilapin pa natin yung buhay na apostol sa ating panahon. Walang hula na magkakaroon pa ng apostol sa huling panahon. Ang hula, merong darating, pero hindi yun apostol kung hindi mga sugo ng Diyos na mga propeta din. Hindi na yung mga apostol ni Kristo. Kasi tapos na yung panahon ng mga apostol, gaya nung sabi sa isang talata dyan, kung alam mo yung Brad Dodds, na pinalilitaw kami na mga kauli-hulihang apostol. Alam mo ba yung verse ng Brad Dodds? Nasa Filipos 3:9 po yun, Brother Ross, no? Pakisuyo nga, Brad Dodds, para malinawan yung mga na-deceive nung mga maling aral na Arsenio Ferriol para makita nila kung gaano kamali yung aral ng mga Fourth Watch. Sandali lang, mukhang unang Korinto ata yun, kung hindi ako nagkakamali, no? Medyo nalimutan na natin. Mayroong ganun, Brother Ross, na iniisip ko na pinalilito kami na 4:9 nga, Brother Ross, unang Korinto. Sapagkat iniisip ko na pinalilitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinilaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Brad Dodds, tanong ko, Brad Dodds, yung sinasabi bang kahuli-hulihan, mayroon pang kasunod yan? Pagka sinabing kahuli-hulihan, ay wala nang kasunod, Brother Ross. Yun na nga, Brad Dodds, no? Nilalansi o dinideceive ni Arsenio Ferriol yung mga mga membro niya
na siya ay yung bagong apostol sa ating panahon. Samantalang dyan sa binabasa mo, ang sabi, kahuli-hulihan. Isa kanila yung kahuli-hulihan para may kasunod pa. Hindi na nag-iisip yung mga membro. Basta na lang sunod ng sunod, amen ng amen, tango ng tango, tutunga nga sa TV, ayun na, okay na, tanggap na nila yon. Hindi nagsusuri sa Biblia na may sinasabi na kahuli-hulihan. Isa kanila, may kasunod pa pala. Doon tayo naaawa tayo sa mga taong ganun eh. Saka kung manalita pa yung mga taong yan, wala sa tono, walang katwiran yung kanilang mga salita, kahit hindi na angkop doon sa gusto nilang makapagsalita lang ng mga masasama doon sa mga taong hindi naman nangingialam sa kanila. Yun, nakuha nila yan sa katuruan siyempre ng puno. Kasi kung ano yung puno, ganun din naman yung bunga. Yun ang nakasulat, di ba? Tama ba, Brad Dodds? Saan ba natin mababasa yan, Brad Dodds? Pakiulit bro, medyo nag-choppy yung iyong sinabi bro. Yung kung ano yung puno, ganon din ang bunga. Kasi makikita mo sa kanilang mga pananalita, sa mga komento, yung mga pananalitang masasama na pinupukol sa kanilang kapwa na wala namang ginagawang masama sa kanila kung hindi pinapahayagan sila ng tamang aral. Paki-cite nga kung alam mo yung verse na yan, Brad. Sige po bro, hanapin natin no. Sabi dito sa 29:12 ng Kawikaan, kung ang puno ay nakikinig sa kabuluanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ayun. Yan po ba bro ang talata na sinabi nyo? Isa yan, mayroon pang isa doon na kung ano yung puno, ganon din yung bunga. So, the same lang naman yung lohika niyan. Kaya nais ko lang sanang ipahayag ito para naman may mga magising tayo, may maagaw tayo sa pagkalugmok doon sa mga membro na nailigaw nung kanilang kinikilalang apostol. Diba kanina binanggit mo sa talata na napakalinaw, kahuli-hulihang mga apostol. Tapos kamukat-mukat mo, may biglang susulpot, siya yung kaisa-isang apostol sa ating panahon. At ang aral pa niya na kung hindi ka magpabautismo doon sa huling apostol na yan na si Arsenio Ferriol, ay hindi ka maliligtas. Saan mo pa mababasa yan? Yun yung hindi ko talaga matanggap, Brother Dodds, na ganun yung itatak sa mind settings ng kanilang membro na kapag walang buhay na apostol, ay mali na. So malinaw naman ang pagkakasunod sa Roma kung paano tayo maligtas. Sa Roma chapter 10 verse 9, sapagkat kung iyong ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So walang binabanggit dito na kailangan mo ng buhay na apostol sa ating panahon. Kasi nga, ang sabi ni Pablo doon sa isang talata, kahuli-huli sila. Tama ba, Brad Dodds? Tama bro. At unang-una bro, kung ibabalik mo yung tanong sa kanila, tinanong mo sana, ilan ba ang miyembro nyo? Pag sinabi ng milyon na sila, milyon. Ang tanong, lahat ba ng milyon na yan na miyembro nyo, si Ferriol ba ang nagbautismo? Yun lang. Yun lang. Yun lang. Di ba? Aywan ko lang kung di siya mangawit niya, mapasma yung kamay niya sa... Tinanong ko na yan sa kanila, Brad Dodds. Ang sagot naman nila ay mayroon na daw, binigyan na daw ng karapatan ng kanilang apostol yung mga nagbabautismo sa kanila. Yun yung sagot nila. Which is malayo pa rin kasi ang katwiran nila kapag walang buhay na apostol na magbabautismo sa'yo, ay hindi ka maliligtas. Yun ang katwiran nila na wala ka namang mababasa sa buong Biblia na nakasulat yung katwiran na yan. Wala yan sa buong Biblia. Opo, Brother Ross, kasi unang-una, yung mga nag-aalaastang apostol, yun yung mga bulaang apostol, Brother Ross. Gusto nilang gayahin o ipakita sa mga tao na sila ay mga kagaya ng mga apostol. No? Kaya sabi nga ni San Pablo,
alam mo, ang tanda ng pag-aapostol ni Kristo ay makikita yan sa mga makapangyarihang gawa eh. Pero itong mga nag-aala-ala apostol ngayon, na ginagaya lang ang mga apostol, ay walang duda na yan ay mga bulaang apostol. Ang sabi ni San Pablo kasi dito sa 2 Korinto 12:12, tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng mga tanda ay meron silang tanda ng kanilang pagka-apostol. Ng apostol ay at ang mga tanda ng kanilang pagka-apostol, Brother Ross, ay yung mga kababalaghan, mga makapangyarihang gawa na nakikita sa kanila. Pero itong si Pirol, no, wala kang makikitang kababalaghan sa taong ito, mga makapangyarihang gawa, kundi nag-aangkin lamang siya ng na siya ay apostol daw, no? Ang sabi dito sa 12 at 12 ng 2 Korinto sa New Living Translation, when I was with you, I certainly gave you proof that I am an apostle. Ito yung proof na si Pablo ay apostle, sabi niya, apostol, no? For I patiently did many signs and wonders and miracles among you. So yun pala ay mga tanda ng pagka-apostol ni Pablo, because nag-perform siya many signs and many wonders among the Christians. So itong nasa Marikina, anong wonders ba ang sinabi niya, kundi yung kasinungalingan na narinig niya raw yung isang boses na sinabihan daw siya, oh, ikaw ay mangaral. Nagkulong ata ito sa kwarto, Brother Ross. Nagkulong ng mahabang panahon, nagpasting, and then nakarinig daw siya ng nakarinig daw siya ng boses, tapos sinabihan daw siya, oh, mangaral ka. Kailangan ko ang mangaral. So apostol daw siya paglabas niya sa kwarto niya. So Brother Ross, ilang araw ba yan? Ilang araw ba yan, Brad? Ilang araw ba nagkulong? Hindi ko lang matandaan, mga Brother Ross, kung ilang araw yan, no? Kaya ang ipinapamukha niya sa kanyang mga membro ay kagaya daw talaga siya ng pagkatawag kay Pablo na nakarinig ng busis. Eh sabi ko, si Pablo, nung marinig ang busis, nabulag dahil sa ilaw. May kasamang ilaw yung busis. Eh ang tanong, ito ba si Pero? Kasugo sa kanya. So diyan pa lang lalabas, Brother Ross, nagsisinungaling na sila sa mga tao. Ha? Gusto nilang ipapamukha sa mga tao na kagaya sila ng mga apostol. Pero sa Biblia, Brother Ross, yung mga nag-aala apostol, yun pala ay mga bulang apostol, Brother Ross. Ang sabi dito sa 2 Korinto 11:12. Datapot ang aking ginagawa ay siya kong gagawin upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan, upang sa anumang ipinagmamapuri nila ay masumpungan sila na gaya namin. May mga tao pala, Brother Ross, nagmamapuri, nagmamayabang, nagpapakita na sila ay kagaya ng mga apostol. Nagmamapuri sila na sila ay kagaya namin, sabi ni Pablo. E sino itong mga tao na ito? Tuloy, sapagkat ang mga gayong tao, mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa at nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. So yan, Brother Ross, ang mababasa natin sa Biblia, na yung mga tao ngayon na nagsasabing sila'y kagaya ng mga apostol, yung pagkatawag ni Pablo, kagaya din sa kanya, yun pala, mga bulaang apostol pala yun, Brother Ross. Meron din
Meron din sa Revelation, Brad Dodds. Meron din sa Revelation yung mga ating goal sabing sila'y apostol. bayan. Sige, bro. Meron din sa Revelation sa chapter 1 yata o chapter 2 yan na yung mga nagsasabing sila yung mga apostol. Alam mo ba yung verse nun doon sa Revelation? Hanapin natin, Brother Ross. Ang sabi kasi doon, sinubok mo ang mga nagpapakunwaring apostol. Hindi mo matiis ang mga masamang tao at sinusubok mo ang mga nagpapakunwaring mga apostol at nasumpungan mo silang hindi gayon. So, yan, isa din yan, Brother Ross, na talagang maraming nagpapakunwaring Napakalinaw, Brother Dodds, na meron palang nagpapakunwaring mga apostol. Nagpapayabang na sila yung mga apostol. Yan ang hindi nababasa ng mga membro eh. Kaya yung mga membro, tango ng tango lang, tunganga lang sa TV, ayaw magsuri sa Biblia mismo. Kung nagsusuri ang mga membro nila, makikita nila ang katotohanan na yung mga nagmamayabang na sila yung mga apostol, ay pawang mga bulaan yan ayon sa Biblia mismo. Dahil ang sabi doon sa isang talata ni Pablo, na sila ay ginawang panuuri ng mga anghel na para bagang sila ay mga kahuli-hulihang mga apostol. Kapag sinabi mong kahuli-hulihang mga apostol, wala na yung kasunod. Kahuli-hulihan na nga eh. Buti sana kung huli lang ang pagkakasabi ko, ang pagkakasabi, kahuli-hulihang mga apostol. Tapos kamukat-mukat mo biglang militaw sa ating panahon magsasabing siya ay apostol. Ayun yung lohika na hindi ko matanggap dyan sa mga membro. Hindi na sila nagsusuri. Amin na lang amin, tunganga na lang sa TV, wala nang pagsusuri. Yun ang kinakailangan nating mga sawayin, Brad Dodds, para yung mga nailigaw ng mga nagpapakilalang apostol na mga bulaan ay ating mahikayat na mag-isip, magsuri, magbasa. Isa lang naman ang kailangan nilang gawin, magsuri, magbasa. Di ba, Brad Dodds? Opo, Brother Ross, no? Yun yung binabanggit natin kanina ay nasa Apokalipsis 2:2. Ang sabi doon, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. So, Brother Ross, isa rin ito sa ating goal na sa ating fellowship na maipakita natin sa madla yung mga bulaang apostol. At para maipakita natin to sa madla, kailangan natin subukin din itong mga bulaang apostol. Kaya nga minsan tayo ay nakikipagdebate para lang may pakita sa ating mga kababayan na itong inyong mga kinikilalang mga sugo daw kuno ay mga bulaang apostol pala ito, Brother Ross. No? Bilang pagsubok sa kanila na atin silang susubukin para na rin sa ating kababayan, mamawarningan natin sila na mali pala itong ating sinusunod na mga apostol ngayon. No? So, alam mo, Brother Ross, ayan ka pa, Brother Ross? Kikinig na ako sa'yo. Tuloy lang. Kasi, Brother Ross, alam mo, kung hindi natin susubukin yung mga ganyang klaseng tao, mga bulaan, ay marami silang madadaya, no? Madadaya. At ang madadaya nila, Brother Ross, ang mga walang malay. Tayo, hindi na tayo madaya kasi may malay tayo eh. Pero itong mga walang malay, kawawa nga sila, Brad Dodds. Kailangan nating tulungan, iagapay natin at ipaalam natin sa kanila na magsuri silang maigi at magbasa. Hindi yung tango lang tango, oo lang ng oo, amin lang ng amin. Opo, Brother Ross. Saka yung may mga merong mga nagko-comment sa ating video, Brad Dodds. Makikita mo ang espiritu ng kanilang mga komento ay pawang masasama yung kanilang mga pinagsasabi.
tayo lang naman ay nagpapahayag lang ating mga unawa, pero ang mga komento nila ay pawang masasama. Gaya nitong si Mark Julius, ang sabi niya, nakakaawa yung dalawa, nilalangaw ang live ninyo, mga hunghang. Ito naman si Bogs Binigno, parehas lang kayo, mga gago, nag-uusap, wala naman kayo alam sa Biblia, puro mali-mali ang sinasabi ninyo. So, yung mga ganitong klaseng espiritu, Brad Dodds, ay hindi na natin dapat patulan dahil sa pananalita pa lang ng kanilang mga komento ay ugaling nasa kaliwa na, ugaling kalaban ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang Ano yan, nila bro? nauunawa Galing aso yan. Oo nga, hindi lang nila nauunawa yan, Brad Dodds. Hayaan na lang natin kasi yan yung naitanim ng kanilang mga ngaral sa kanilang mga utak. So doon pa lang makikita, Brad Dodds, yung mga ngaral na bulaan nagtatanim ng kasamaan sa puso ng kanilang mga membro. Tama ba, Brad Dodds? Opo, tama yan, Brother Ross. Yung dalawa na yan, yan ay mga Suryanism, no? Mga disipulo yan ni Suryano na ginawang kabanalan ng pagmumura sa kapwa. At tayo naawa sa mga taong yan, tayo naawa sa mga taong yan dahil hindi naman nila gagawin yan kung hindi sila nadaya. So nadaya lang naman yan, Brother Ross. Ang ating gagawin dyan ay ipanalangin na lang natin kasi gaya din natin. Gaya ko rin yan dati, Brother Ross eh. Diyan din ako nang galing eh. Kung magsalita ako sa kapwa, Brother Ross, napakatindi rin, ganyan din kasi Suryanism din ako dati. Kaya nga, brother. No? So, sana ipanalangin na lang natin na sila ay mahimasmasan. Brother Dodds. Bro. Kaya nga ako nabanggit nga yun kanina yung talata na kung ano ang puno ay siya ring bunga. Kasi yung puno, ang siyang nagtuturo ng mga masasamang pananalita na yan at yung mga masasamang naririnig ng mga membro ay ginagaya ng mga membro, pinupukol naman doon sa iba. Kaya kung ano yung pananalita ng puno, ganun din yung pananalita ng bunga. So, walang pagkakaiba doon. Kung ano yung aral ng puno, ganun doon yung makukuhang aral ng mga bunga. So, hindi na nakakapagtaka kung makapagsalita sila ng mga masasama na wala sa katuwiran. Huwag na lang nating patulan kasi nga uunawain na lang natin dahil doon sila nasanay sa pagsasalita ng mga kasamaan. Hindi kasi nila nauunawa, Brad Dodds, na hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakahawa, kung hindi yung lumalabas sa bibig yung nakakahawa. So mula sa bibig ng kanilang puno, yung nakakahawang salita ay yung mga membro ay nahawa, halos lahat ay nahawa. Kaya gayon din sa kanila, yung masama ay ginagawa nilang mabuti. Iniisip na nila yung masasamang pananalita ay mabuting pananalita dahil yun ang itinanim. Yun yung aral na itinanim sa kanilang puso, ng kanilang puno. So hindi natin sila masisisi, Brad Dodds, dahil tinaniman sila ng kuot sa kanilang puso. So, back to you, Brad Dodds. Opo, Brother Ross, at yan ay malinaw na sinasabi ng Biblia na yung ang wikang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan, ng mabubuting kayamanan sa kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng masamang kasamaan sa kanyang puso, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kung ang kanyang puso, brother, ay nakaimbak doon ay mabuting kayamanan, lumalabas sa kanyang bibig mabuting pananalita din. Pero kung masama ang puso ng tao, ang lumabas sa kanyang bibig ay masamang pananalita din. Katulad ng pagmumura, yan, panlalait sa kapwa, yan. Kaya makikilala mo yung puso, yung puno na nasa puso, sa bunga ng bibig. At makikilala mo rin yung puno ng isang relihiyon sa pamamagitan ng kanyang miyembro. Ang sabi sa Mateo 7:15, ang sabi dito, sa kanilang bunga, ang puno ay makikilala. Hindi nakakapagbunga ng mabuti ang isang punong masama.
punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari ng mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Bawat punong kahoy ay hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ito'y delikado, Brother Ross, kasi ang masamang punong kahoy ihahagis sa apoy. Pati yung kanyang masamang bunga. Ngayon, kung ikaw ay isang miyembro, bunga ka ng punong kahoy na masama, siyempre masama ka rin. Hindi ikaw, wawa ka. Kasama kang ihahagis sa kalan, sa apoy. So, diyan natin makikita, Brother Ross, na tayo naaawa sa mga ganong mga tao. Na ipanalangin na lang natin na nawa ay mahimasmasan sila sa mamulat sila na sila nakakulong sa maling punong kahoy, sa masamang punong kahoy. Kaya masama ang kanilang bunga. So, wala nang ibang comments, Brother Ross? Yun pa naman ang mga comments ngayon na nababasa ko, yung mga masasamang pinupukol sa atin, mga masasamang pananalita, no? Dudugtong ko lang, Brother Dudes, no? Hindi ko lang maisip talaga, no? Hindi kaya nila naiintindihan yung mga ganyang pananalita, no? Halimbawa, nasanay na sila na gano'n, gago, tarantado, siraulo, bobo, naririnig yan ng kanilang mga anak o kanilang mga kamag-anak. Siyempre, yung salita pa naman na lumalabas sa bibig ay yaong nakakahawa ang sabi ni Kristo. So naniniwala ka doon kasi si Kristo ay sabi nun eh. So kung nakakahawa yung lumalabas sa bibig mo, malaki ang posibilidad na mahawa din anak mo. Mahawa yung pamangkin mo, mahawa yung asawa mo, mahawa yung mga kapitbahay mo sa masasamang pananalita ng bibig mo. Dahil sabi nga ni Kristo, nakakahawa ang lumalabas sa bibig. So hindi ba sila aware doon, Brother Dudes? Ayun ang pinagtataka ko eh. Halimbawa, pag sila naman ang magkamali ngayon, makita ng anak nila o ng apo nila na nagkamali sila, imurahin din sila. Tapos sasaway nila, wag mo murahin, lolo mo yan. Isasagot naman yung anak. Hindi naman mura yun eh. Gago eh. Nasa dictionary yan. Hindi mura yan. Tama ba yun, Brad? Hindi ko man maisip yung pag-iisip ng mga taong ito. Siguro maiisip lang nila yan pagka tumanda na sila, magkaroon sila ng apo at sasabihin ng apo nila, ang tanga-tanga mo, lolo. Ang bobo-bobo mo, lolo. Ang gago-gago mo, lolo. Doon na siyo nila maiisip yan, Brad, na mali pala yung itinanim nila sa puso doon sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Go, back to you, brother. Correct, brothers, no? Hanggat hindi nila ma-acknowledge yan na mali yung kanilang ginagawa, hindi nila babaguhin yan. Kasi gina-justify nila yan, brothers, eh. Once nang isang maling bagay, gina-justify mo, ay hindi mo talaga maalis yan sa sarili mo. Kung malaman mong mali yan, at kung gusto mo lang yung tama, maalis mo yan. Kaya lang sila, ginawa nilang kabanalan ng pagmumura sa kapwa. Ibig sabihin, gina-justify nila, kaya hindi nila talaga maalis-alis sa kanila yan. Yan, dahil sa ginagawa nila, Brother Ross, ay kaya sabi ko, unawayan na lang natin, dahil sa kanilang mga pagmumura, pagtutungayaw, yan ay palatandaan na sila ay hindi pa nakakaunawa. Nandun pa sila sa kategorya na sila ay nangamamali sa diwa. Kasi ang sabi sa Isaiah 29:24, sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. At silang mga mapag-upasala, yung mga mapagmura, ay mga tututo ng aral. Pagka pa ang isang natuto ng aral, yung isang masama, palamura, pag natuto ng aral yon, darating yun sa pagkaunawa. Dahil sa sila ay sa kapwa, dahil sa sila ay mapag-upasala pa sa kapwa, ibig sabihin, hindi pa sila nakarating doon sa pagkaunawa. Nananatili pa rin silang namamali sa diwa, masama at mapag-upasala. Kaya
tama lang sa kanila yung batayan nila, Brother Ross. Kaya intindihin na lang natin kung tayo laging inaupasala ng mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil nandun pa sila sa nangamamali ang diwa, Brother Ross. No? Okay, tamang-tama yung pagkakasabi mo, Brad Dodds. Wala akong tutol dyan. Kaya lang, hindi naman sana sasaktan ako kasi sa tagal ng panahon na nandito ako sa social media, nasanay na rin ang mata ko, ang puso ko sa mga pananalita ng mga taong ito. Mula ito sa MCGI, yung pinamumunuan ni Eli Soriano, na naging puno mo rin noon, na inalisan mo. Sa ngayon, Brad Dodds, salip na mainis ako, ay naaawa na ako sa kanila. Kaya nga, mas maganda tong ginagawa natin ngayon para may pahayag natin sa kanila yung mga kamalian na kanilang ginagawa. Sige, Brad Dodds, ikaw naman. Opo, Brad Ross, at hindi natin ikinasasama ng kalooban yan kung tayo pagmumurahin ng ating kapwa, kundi yan ay ating ikinatutuwa, Brother Ross. Sapagkat dahil dyan, hindi natin ikinasasama yan ng ating kalooban kung tayo pagmumurahin nila, kundi ikinatutuwa natin. Sapagkat dahil dyan ay tayo ay nagkaroon ng bahagi sa pakikipagkaisa doon sa mga alagad ng Diyos. Sige. Sige. Tol. Sige. Sige ba? Sige, bahala na moderator. Magda ako nang ingon sa inyo natulog na siya. Natulog raman gina siya. Ako nang giingon siya. Ako tol, mamatay po ko tol, ayaw ko ibal sa martulay, lubong ako dito. Lagi. Sige tol, kaya napo ko buhaton tol. Sige, salamat. Hello Brad Dodds, sorry may nakausap ako sa telepono. Hello Brad Dodds. Sige bro, sige. Pasensya na, may nakausap ako sa telepono, pasensya na. Narinig pala sa ano? Hindi mo pala na silent? Hindi ko na silent. Tinakpan ko yung mic, naabot pa rin ang mic. So yan, tinakpan ko ng kamay ko yung mic. Kung tayo man ay makakarinig ng mga ganyan, mapag-upasala, ang sabi nga ni Kristo, mapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo'y pinag-uusig. Blessing sa atin yan, Brother Ross, na tayo dahil kay Kristo ay minura tayo. Dahil sa pagsasalita natin ng katotohanan, minura tayo. Kaysa naman murahin ka dahil nagnakaw ka ng pabo. Kaysa naman murahin ka dahil nagsuot ka ng suin. Brad Dodds, dahil sa sinabi mo, may naisip ako, narinig ko rin yan kay Soriano. Ang sabi niya doon, sa narinig ko, inuupasala daw sila, inaatake sila. Kaya nga, gaya ng binanggit mong talata, kinuha din niya yung talata na yan, pinapatungkol niya sa kanila sa MCGI na inuupasala sila kasi sila yung mga tunay na Kristiyano. Kaya yung mga tunay daw na Kristiyano, yun yung mga inuupasala o inuusig. Samantalang nung bago pa lang si Soriano, Brad Dodds, siya ay yung unang-unang nang usig sa lahat ng mga iglesia. Siya yung unang-una. Yeah.
Siya yung unang umatake. Lahat ng iglesia sa Pilipinas, siya yung unang umatake. Pinagtatawag nitong mga bubo, mga gago, mga tarantadong pastor, mga pare. Lahat ng lahat ng mga mangangaral. Pinagmumura ni Soriano. Siya yung nagpupasala sa una pa lang. Ngayon, nang balikan siya, ginamit niya yung talata na yan. Kasi nabalikan siya bumalik sa kanya brother. Alam mo kasi ganito yan no? Kasi nung umpisa pa lang, si Boss Ele, nagtatayo pa lang kasi siya ng iglesia niya. Kaya, pinapasama niya ang iba, inatake niya yung iba, para mabinta yung kanya. Ganun lang naman yan, bro Kung gusto mo yung products mo, mabili, yung kakumpetensya mo, atakihin mo ng atakihin. Para yung produkto mo, yun yung makita ng mga tao. Kumbaga yan ay marketing strategy yan, bro, sa religion. Yun na nga Yan ay pinag-aralan namin din yan sa seminar, sa ministry nung ako'y andyan pa, kung paano ipalalabas yung duda sa iba't ibang samahan. At saka mo ngayon i-insert yung yung stand mo, yung paniniwala nila. Bugbugin mo muna, atakihin mo muna, saka mo ipasok yung iyong dalan-dala para mabenta yung iyo. Yan yung strategy niyan, brother Ross. Pinag-aaralan yan sa ministry, bro. Doon. Kung paano gumamit ng mga ganyang strategy. Pasamain yung iba, pabutihin mong iyo. Kaya nga sabi sa talata, hindi ko lang natandaan yung talata, ako bagay iyong hahatulan upang ikaw ay ariing ganap. Yun. Si Job ang may nagsabi noon, ako bagay iyong hahatulan upang ikaw ay ariing ganap. Eksakto Yan ang diwa na sinasabi ni Job. Kaya ganun lang yan, bro Really business Ginawang dynasty ang religion ngayon, business. Kaya tayo yung mga maliliit, mga sa tabi-tabi lang na sinasabi nilang nilalangaw ay hindi nila yan pinapakinggan dahil ang gusto nila yung kaluwalhatiang pantao. Kagaya ng ating Panginoong Hesukristo noon, sinasabihan nila, bakit kayo narinig niya, nakikinig niyan, may demonyo ang tao na yan. Nagpalabas na nga ng demonyo, sinasabihin pang, nagpalabas yan sa pamamagitan ni Beelzebub. Dahil iniisip nila ng mga Fariseo na ito, sila ang sa Diyos, sila ang may authority, sila ang nasa authority na mangaral at gumawa ng mga bagay na sa Diyos. Oo nga Ganun nga ang nangyayari. Yan ang nangyayari dyan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, saaban ninyo mga eskriba at mga Fariseo, sapagkat inyong sinasarhan ang kaharian ng langit. Hindi na nga kayo nagsisipasok sa kaharian ng langit, at yaong mga gustong pumapasok ay inyo pang sinasansala. Di ba? Oo. May gustong taong ng katwiran, ayaw nila. Dahil gustong dumaan sa kanila. Kailangan magpasakop ka muna sa kanila dahil silang authority, sila daw ang sa Diyos, silang apostol, sila ang pinagkatiwalaan. Kaya yun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya tayo inaalimura dahil sila lang, ang tingin nila, sila ang may authority. Sila ang tama. Yun nga, Brad Dudes yun yung iiwasan natin sa ating ministry ngayon. Kailangang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman patungkol dyan. Huwag nating gayahin sila, Brad Dudes. Oo, kapatid. Alam ko na kaisa natin ng bawat isa sa atin sa bagay na yan. Dahil sabi ko nga kanina, hindi yung samahan natin, ang fellowship natin ang makakapagligtas sa tao. Ang makapagliligtas sa tao yung salita ng Diyos. Kahit wala
Yes. sa samahan natin, sa fellowship natin, maliligtas ang tao kung sinusunod nila ang ebanghelyo ng Diyos. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, maging Hudyo o Grego man. At ang katunayan ay nasa unang Korinto 15:1, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral. Sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Ligtas kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kung matyaga ninyong pananatilihan, maliban na lamang kung kayo nagsisinampanampalataya ng walang kabuluhan. So yan ang tamang aral dyan, brother. Amen. Na para bagang sasabihin natin sa mga tao na, oy, kami ang may kaligtasan, punta kayo dito sa amin, pumasok kayo. No. Ang kaligtasan nasa ebanghelyo, pagsunod kay Kristo, pananampalataya, pagsunod sa aral. Kami man, kaya kami nagkaroon ng fellowship dahil tulong-tulong kami. Tulong-tulong kami sa pagsunod. Maganap namin ang kalooban ng Diyos na sundin ang kanyang kalooban na magkakasama. Kaya sabi ng Biblia, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So, mayroon kasing pagtupad, brother, sa kautusan ni Kristo na groupings, group by maramihan. Meron naman individual. So, kaya tayo, brother Ross, nagkakaroon tayo ng fellowship na ganito para yung mga kailangan nating tuparin na by group, tulad ng magtinginan kayo sa isa't isa, magkaroon kayo ng pagkakatipon, fellowship, by group yan eh. So, matupad na natin yan ngayon. Yes, Brother Dodds. Okay, Brother Dodds, medyo mahaba-haba na yung ano natin. Magbigay ka na ng closing remarks natin para sa susunod nating pagla-live. Sige po, hanggang dito po muna tayo. Wala ka na bang tanong dyan? Baka may mga tanong pa or comments na pwede nating banggitin. Kasi maganda rin yung makuha natin yung mga saloobin ng mga tao para doon natin maibibigay yung lapat na kasagutan na mula sa Biblia ayon sa ating pagkaunawa at ayon sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. Actually, sila na ang bahala na magsuri. Actually, Brad Dodds, napakarami kong gustong talakayin, napakarami kong gustong clarification na tanong na ibabato ko sa iyo sana. Pero marami pa naman pagkakataon gigreet na lang ako kay Democrito Loriaga de la Cruz at sa kanyang buong pamilya. Natutuwa ako at nagagalak, Brother Democrito de la Cruz, na ipinakita mo sa akin ang litrato ng iyong buong pamilya. At sana sa darating, kung luluubin, ay magkakasama-sama tayo dito sa United in Christ Fellowship. Kung mamarapatin mo lang naman. At doon kay Samuel Tahoda, yung sinabi ko sa iyo, Brad Sam, kapag ka-ready ka na, nandito lang kami ni Brad Dodds, handa kaming sabayan ka, kung fellowship ka rin sa amin, para magkaroon naman ng isa pang lokal dyan sa ano bang lugar ni Samuel? Caraga. Mindanao. Caraga ba yan? Caraga. Caraga yata, no? Sana magkaroon tayo ng lokal dyan, gamit ang isang elder natin na butina, si Brother Samuel Tahoda. At saka si Vincent Cuevas, hinihikayat ko rin yan sa Vincent Cuevas. Sana naman makaisa ka na sa amin, Brad Vincent. Mahirap mag-isa, Brad Vincent, sa totoo lang, kailangan nating meron tayong ka-fellowship. So dito, Brad Vincent, pwede ka rin maging isang elder dyan sa lugar ninyo kung gugustuhin mo at kung makiki-fellowship ka sa amin. Magkakaroon din ng lokal dyan sa inyo na ikaw yung magiging elder. Kung okay lang naman sa'yo na maki-fellowship sa amin. Ganun din kay Brad Dexter. Patenyo ba yun, Brad Dodds? Dexter Patenyo ba yun? Kung mapanood nyo man ang video ito sa dating na mga araw, kasi
live naman, naka-ano to, naka-record naman ito ni Brad Dodds. Yung mga paanyaya ko sa inyo, totoo yun, hindi kami nagbubulaan lang. Seryoso kami sa aming ginagawa ni Brad Dodds. At itong aming ministeryo ngayon ay inaayos na namin ang rehistro sa SEC. Di ba, Brad Dodds? Opo, Brother Ross, naayos na yan ngayon ng ating kapatid na taga Aurora, no? Siya ang magpaparehistro kung lolobin ng Diyos. So, pagka narehistro na ito, magiging legit na itong samahang ito, yung mga inimbitahan ko na mga personahe sa pangalan, nag-send na ako ng private message sa inyo. Kung nanaisin ninyo, handa kami ni Brad Dodds na tumanggap sa inyo bilang mga kaisa dito sa United in Christ Fellowship. Okay, Brad Dodds, back to you. Okay po, salamat Brother Ross, at binabati ko rin ang ating mga kapatid dyan sa Freelance Believers of Christ, Brother Michael Gutierrez, Brother Russell Van, Brother Vince, Sister Grace Barrios, Brother Inad Ristone, at Brother Jeffrey Punayo, Brother Morris Estrada, no, ang ating mga kaibigan sa pagpapalaganap. At ganun din sa ating mga kapatid dyan sa Milan, Italy. Yung mga kaibigan natin dyan sa Church of God Milan, Italy, sa pangunguna ni Brother Bambitoy at Brother Prudente at ni Brother hapon sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. At hanggang dito po muna siguro tayo, Brother Ross. Sa mga susunod na pagkakataon ay atin pong tatalakayin ang unang topic na akin pong pag-aaralan para sa atin dito sa United in Christ Fellowship ay yung pag-asa, Brother Ross. Kasi alam mo, maraming nagpapakamatay ngayon, Brother Ross, nawala ng pag-asa dahil pandemic nga. Tatalakayin ko yan sa lulubin ng Diyos. Sige, Brad Dodds. Sige. Hanggang dito po muna, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa inyong pakikipagkaisa sa amin. God bless. God bless sa atin lahat. Maraming salamat. God bless po sa lahat.